Shoutout sa mga solid natin dyan sa ibang bansa o OFW at dito sa Pinas, ingat kayo lagi mga kamaster. Kabanata 1361. Hindi niya ako hahayaang hawakan, ibinaba ni Rebecca. Ang kanyang mga mata, maaari siyang hawakan ni Avery. Ngunit hindi ko magawa. Kung gayon, bakit hindi ka maghanap ng paraan para paalisin kami? Kung pupunta ka sa Ariadne o Bridgedale, ito ay mas mahusay kaysa sa manatili dito. Ngumisi si Rebecca. Dr. Xander, hindi ko akalain na susundan mo ako para makiusap na tulungan kita. Alam mo rin na nasa puso ni Elliot si Avery. Sa pamamagitan lamang ng pagpayag kay Avery na umalis, dito ay maaaring uminit ang iyong relasyon ni Elliot. Sinusubukan ko talagang tulungan kang humanap ng paraan. Nasasaktan si Rebecca. Hehe, kung may paraan ako para paalisin ka, pwede ba akong tumulong? Kinamumuhian ko si Avery higit sa iba. Kung hindi ako makakapanganak ng bata, ako ang sisisihin ng tatay ko. Gusto ko ba talagang magkaanak sa ibang lalaki? Bumilis ang tibok ng puso ni Zan. Gusto mong magkaanak sa ibang lalaki, nagpapanggap na kayo ni Elliot. Ideya niya iyon. Sa tingin ko ang ideyang ito ay kakila. Kilabot. Ayokong hawakan ako ng ibang lalaki, naiinis na. Sabi ni Rebecca. Pagkatapos ay maaari kang pumili ng IVF. Tinulungan siya ni Xander na humanap ng paraan. Malungkot na sinabi ni Rebecca, hindi niya ibibigay sa akin ang kanyang tamad. Hindi niya ako mahal. Pagkakasundo ni Xander, biglang pumasok sa isip niya ang isang matapang na pag-iisip. Miss Joban, kung mabuntis mo ang anak ni Elliot pero hindi ikaw ang ina, gusto mo ba, Rebecca? Paano niya mabuntis ang anak ni Elliot at ang ina ng bata? Ay wala sa sarili. Hindi nagbago ang isip niya kaya naramdaman niyang tila pantasya ang lahat. Miss Joban, narinig mo ba ang sinabi ko? Lumapit si Xander at nakipagkamay sa harap niya. Bahagyang nanginag ang mga pilikmata ni Rebecca at bumalik siya sa katinoan. Dr. Xander, totoo ba ang sinabi mo kanina? Maaari mo bang ipabuntas sa akin ang anak ni Elliot? Sabi ni Xander, to be precise, hindi yung kaya mong buntisin ang anak niya, pero it is to transplant his child into your womb. If you will continue to chat kung ayaw mo, then treat me as saying nothing. Oo, upang ipakita ang sinseridad, agad na nangako si Rebecca, basta mabubuntis mo ako sa anak ni Elliot. Maipapangako kong papaalisin kayong lahat dito. Hindi inaasahan ni Xander na agad na maresolba ang usapin. At least para sa kanya, nasolusyonan ang lahat ng problema. Gusto niyang maoperahan kaagad si Avery at pumayag naman si Avery. Ang bata na kailangang sirain ni Avery sa kanyang katawan at inilipat kay Rebecca ay maituturing na nagligtas sa buhay ng munting sanggol. Bukod dito, para mapanatili si Elliot, tiyak na ituturing ni Rebecca ang batang ito bilang kanya. Higit sa lahat, makakaalis sila dito. Dr. Xander, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino at ang anak ni Elliot na ipapalipat sa akin? Napangiti nang mapait si Rebecca, hindi kaya buntis si Avery. Well, ayaw pang magsalita ni Xander. Hindi na nagtanong pa si Rebecca. Dahil sa sobrang lungkot ni Rebecca, pinabulaanan ako ni Elliot kagabi, sinabing wala siyang ginawa kay Avery. Para makaiwas sa pagkakaroon ng anak sa akin, mas gugustuhin niyang aminin na hindi siya magaling sa aspetong iyon at mas gugustuhin kong minamaliit ako kaysa makipagrelasyon sa akin. Napakalungkot ko. Sabi ni Rebecca, tumulo ang luha na parang ulan.
Kumuha si Xander ng ilang tisyo at iniabot sa kanya. Miss Jobin, kailangang maipan ang feeling sa paglipas ng panahon. May maikling oras ka sa kanya. Kung maghihintay ka ng matagal, baka magbago ang ugali niya. Sa'yo. Salamat sa pag-aliw sa akin. Dr. Xander, kailan mo? May transplant sa akin ang anak ni Avery. Hindi na. Makapaghintay si Rebecca na magsalita, basta ito ay matagumpay, hihilingin ko kaagad sa aking ama na palayain siya. Kumunot ang noo ni Xander, hintayin mo ako. Ipaalam sa akin. Ang operasyon ng transplant ay may ilang mga panganib at maaaring hindi maging matagumpay. Chapter 1362. Bagamat sinabi ni Xander, buo pa rin ang kumpiyansa ni Rebecca. Kung magtagumpay siya, maaari niyang panatilihin si Elliot. Hanggat hindi alam ni Elliot na ang biological mother ng bata ay si Avery, kung gayon ang bata ay kanya. Matapos makumplito ni Xander ang hospitalization procedures, hindi na siya agad bumalik sa hotel para hanapin si Avery. Dahil pribado niyang napagdesisyonan na ibigay ang anak ni Avery kay Rebecca, kung alam ni Avery, siguradong magagalit ito. Ngunit kung hindi gagawin ni Avery, mamamatay ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, mas pinili ni Xander na buhayin ang bata. Paulit-ulit na lumalabas sa isip niya ang mukha ni Hayden. Paano kung ang sanggol sa kanyang tiyan ay kasing talino at kaya ni Hayden pagkapanganak? At saka kahit hindi lumaki ang bata sa tabi niya, basta't sinabi niya sa bata ang totoo tungkol sa buhay niya sa hinaharap, maaari niyang hayaan ang bata na pumili kung saan siya titira. Habang iniisip niya ito, mas determinado ang plano. Nakulong sila ngayon dito at hindi na makaalis, ngunit hanggat nailipat ang bata kay Rebecca, matagumpay silang makakaalis dito. Ang operasyon ngayon sa Avery at ang pag-alis dito ay ang pinakamahalagang bagay. Pagbalik sa hotel, pumasok si Xander sa kanyang kwarto. Bagamat pinagtibay niya ang kanyang panloob na plano, hindi maiwasang hindi siya mapalagay. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na gumawa ng ganoong bagay. Pumunta si Xander sa desk at binuksan ang notebook. Binuksan niya ang surgical plan ni Avery at sinuri ito ng mabuti. Matapos makumpirm na tama ito, sumimangot siya at binuksan ang mailbox. Sigurado siyang wala siyang lakas ng loob na sabihin ito kay Avery ng personal sa hinaharap, kaya binalak niyang sumulat ng email kay Avery. Siyempre, hindi agad ipapadala ang email na ito. Pinindot niya ang timer para magpadala. Matapos iyon, ang function ng timing, nag-alinlangan siya sa pagpili ng oras. Pagkatapos ng 1 taon, 3 taon, 5 taon. O kapag nasa hustong gulang na ang batang iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, pinili niyang ipadala ang email na ito makalipas ang 18 taon. Chapter 1363. Kapag ang bata ay nasa hustong gulang na at kapag nahanap na ni Avery ang bata, maaari niyang hayaan ang bata na piliin na tumira kasama ang biological na ina o ang adoptive mother. Kinuha niya ang baso ng tubig, humigop, at pagkatapos ay nagsimulang isulat ang teksto ng email. Avery, kapag nakita mo ang email na ito, mangyaring isipin muli ang eksena noong kami ay nasa Yonroville, 18 taon na ang nakakaraan. Dahil ang email na ito ay isinulat sa iyo 18 taon na ang nakakaraan sa pamamagitan ng pag-upo ko sa aking silid sa hotel. Pagpasensyahan niyo na po at basahin niyo po bago ako taken. Naiinis ka man o naiintindihan mo ako, tanggap ko. Mga 1 linggo na ang nakalipas, sinabi mo na naantala ang iyong regla.
Dinala kita sa ospital para magpa-check up pero nakatulog ka sa medical bed. Ibinigay sa akin ng doktor ang iyong ultrasound form at hindi ako nakaimik. Sa gulat, mayroon kang tumor sa iyong utak. Ang tumor ay pumipindot sa mga nerbiyos sa iyong utak at ang tumor ay lumalaki. Dapat kang magpa-opera sa lalong madaling panahon. Tinawag mo rin ako para tulungan ka sa Rovel dahil dito. Paano ka mabubuntis sa panahong ganito? Siyempre, walang kabuluhan na ituloy ito. Naisipan kong sabihin ito sa iyo, ngunit sinabi sa akin ng iyong bodyguard na gusto mo ang mga bata at mayroon kang isang matigas ang ulo. Matapos malaman ang pagkakaroon ng sanggol na ito, maaari mong ipagsapalaran ang iyong buhay upang maisilang ang sanggol na ito. Desperado na ako. Between you and your baby, syempre pinili kong protektahan ka. Kaya nagpasya akong palihim na ipalaglag ang iyong anak habang ikaw ay nasa anesthesia. Bilang resulta, isang aksidente ang nangyari. Hindi mo nakakalimutan na ang anak mo na si Hayden ay pumunta sa Rovel at pinatay si Christian sa tulong ng tiyaya, kaya na-trap tayo sa Rovel at hindi nakaalis. Chapter 1364. Nakilala ko si Rebecca sa ospital. Nahirapan siya sa pagbubuntis niya dahil tumanggi si Elliot na hawakan siya o magkaanak sa kanya. Sa tingin ko dapat ay nasa puso ka ni Elliot kaya tumanggi siyang hawakan si Rebecca. Sa sandaling iyon, naintindihan ko kaagad kung bakit ka pumunta sa Rovel para hanapin siya anuman ang iyong buhay. Dahil kayong dalawa ay match made in heaven at kahit anong mangyari, hinding-hindi nito hahayaang maghiwalay kayo. Sa oras na isinulat ko ang email na ito, nararamdaman ko pa rin na magkakatuluyan kayo dahil naniniwala ako sa tunay na pag-ibig. Maaari mong hulaan kung ano ang susunod na nangyari. Inilipat ko ang embryo mula sa iyong katawan kay Rebecca na nangakong tutulungan kaming umalis ng bansa. Sinusulat ko ang email na ito sa iyo, una, upang aminin ang aking mga pagkakamali sa iyo at hilingin sa iyo na patawarin mo ako. Ang pangalawa ay ang sabihin sa iyo na ang mga anak ni na Rebecca at Elliot ay talagang laman at dugo ninyo ni Elliot. Kung gusto mong mahanap ang batang ito, pumunta ka sa Rovel para hanapin siya ngayon. Hindi alam kung lalaki o babae ang bata, pero naniniwala ako na dapat pretuhin siya ni Kyrie ng maayos. Natapos na isulat ang email sa isang hininga, ayaw itong suriin ni Xander at direktang nag-click sa send button. Ang interface ay agad na ipinapakita, matagumpay na naipadala, mayroong isang prompt na nakalakip sa ibaba. Ang email ay ipapadala sa Avery sa loob ng 18 taon. Clear month day. Pagsara ng notebook, lumabas siya ng kwarto. Buong araw natulog si Avery. Nang magdilim na ng gabi, tiniling ng bodyguard sa manager ng housekeeping na buksan ang pinto ng kanyang silid. Nag-aalala ang bodyguard sa kanyang aksidente. Matapos buksan ang pinto ay nakarinig siya ng paggalaw. At agad niyang iminulat ang kanyang mga mata para magising. Boss, okay ka lang ba? Napakamot ng ulo ang bodyguard. Buong araw kang natutulog, nag-alala ako sa iyo. Agad na umupo si Avery mula sa kama. Anong oras na? 6:30 na ng gabi. No wonder gutom na ako. Bumangon ka na, hihintayin kita ni Xander sa restaurant ng hotel. Nang matapos magsalita ang bodyguard ay lumabas na siya ng kwarto. Sa hapunan, nag-alok si Xander na pumunta siya sa ospital bukas. Kumakain si Avery at parang may iniisip. Boss, pupunta ka bukas sa ospital, okay ka lang? Inulit.
ng bodyguard ang sinabi ni Xander. Biglang bumalik sa katinoan si Avery, ma-hospital ako. Bukas Xander kung gayon kailan mo gustong ma-hospital. Tapos bukas. Magagawa mo ito anumang oras at hindi ka pa rin makakapunta ngayon. Iniisip ko pa lang ang operasyon, medyo natatakot na ako, itinaas ni Avery ang baso ng tubig at humigop ng tubig. Kapag nagsagawa ka ng operasyon sa iba, wala kang kinatatakutan. Ngayon na at sa wakas, ay mararamdaman mo na ang kaba ng pasyente. Natawa si Xander sa sarili, hindi ka nag-aalala sa akin. Kung ikaw ang nag-opera sa akin, siguradong hindi ako magpapanik. Tumawa ng malakas si Avery, hindi talaga ako nag-aalala sa teknik mo. Ang operasyong ito ay isang maliit na kaso lamang para sa iyo. Gusto ko lang mauna. Gusto kong bumili ng wig. Pero sobrang gabi na ngayon. At hindi ko alam na sarado o hindi ang tindahan ng wig. Para sa craniotomy, ang bahagi ng buhok ay aahit ayon sa lugar ng operasyon. Kung sakaling ang operasyon ay mag-ahit ng mas maraming buhok, kinakailangang magsuot ng peluka. Ngumiti si Xander, bibili tayo ng wig after dinner just in case. Huwag kang mag-alala, iingatan ko ang buhok mo. Hanggat maaari. Boss, ang ganda mo, kahit mag-ahit ka. Sa tingin ko, baka maganda kang babae. Ang papuri ng bodyguard. Ang pinakamahalaga ay ang buhok ay maaaring tumubo. Muli, ang kalusugan ang pinakamahalagang bagay. Kapag natapos mo na ang operasyon, baka pwede na tayong umalis sa lugar na ito. Xander, oo, teka. Pagkatapos ng operasyon mo, baka pwede na tayong pumunta. Nakakaaliw talaga kayong dalawa, medyo nanlumo si Avery, pero dahil sa company nila, gumaan ang pakiramdam niya. Chapter 1365. Sa kabilang banda, sa villa, si Elliot at Rebecca ay nakaupo sa dining room at naghahaponan. Elliot, bakit ang aga mong lumabas kaninang umaga? Maingat na wika ni Rebecca, binasag ang katahimikan. Iniling sa akin ng iyong ama na samahan siya sa bahay ng iyong hipag. Malumanay na sabi ni Elliot at saka, iniba ang usapan, ano ang naisip mo tungkol sa sinabi ko sa iyo kagabi? Sabi ni Rebecca, napag-isipan ko na hindi kita pipilitin. Pero hindi ko kayang magkaroon ng ganyang relasyon sa bodyguard mo. Elliot, asawa mo ako. Hindi ko gagawin ang ganoong bagay sa ibang lalaki maliban sa iyo. Nang makita ni Elliot ang kanyang matigas na tono, kumunot ang noo niya, paano kung hindi na kita hawakan sa buhay ko? Malungkot na sinabi ni Rebecca, kung ganoon ang kaso hindi ko sasabihin sa tatay ko. Pumunta ako sa ospital ngayon. Sinabi sa akin ng doktor na kaya kong magpa-test tube baby. Biglang nagningning ang mga mata ni Elliot, ayos lang. Pero huwag mong hayaang malaman ng iyong ama. Alam ko, mag-iingat ako ng husto. Narinig ni Rebecca, na medyo lamambat ang tono nito, ngunit umaasa siya, maaari mo ba akong samahan sa sperm bank para pumili? Elliot, pumunta ka sa sarili mong pagpili. Magiging abala na ako sa susunod. Pagkatapos ng isang paghinto, marahil ay naisip niya na medyo nakakaawa siya kaya ipinaliwanag niya, kung pupunta ako sa iyo sa ospital. Baka malaman mo. Ay, oo. Tapos ako na mismo ang pupunta. Labis na nasiyahan si Rebecca nang makuha niya ang kanyang paliwanag. Elliot, sa katunayan, kung maaari nating palaging igalang ang isa't isa tulad nito, sa tingin ko ito ay maganda. Sa tingin mo ba talaga? Nahihiyang sabi ni Rebecca, well, sa totoo lang, hindi ako masyadong mahilig sa mga ganyan.
Sana manatili ka sa tabi ko. Namatay ang panganay kong kapatid at ngayon wala na akong iba kundi ikaw at ang tatay ko. Marami kang gagawin. Hindi ka pa ba nakakagraduate? Pwede ka na ulit pumasok sa school. Magkaroon ng maraming kaibigan. Busog si Elliot at nilapag ang mga pinagkainan. Tumingin si Rebecca sa likod niya at malamang naintindihan niya ang ibig sabihin ni Elliot. Ayaw ni Elliot na mabigatan siya. Ang babaeng gusto ni Elliot ay isang babaeng may kakayahang tulad ni Avery. Kinabukasan, ipinadala ni Xander at ng kanyang mga bodyguard si Avery sa ospital. Nagpa-appointment si Xander para sa kanya sa VIP ward. Namuhay mag-isa si Avery sa isang silid na may kasamang kama. Tumingin siya sa escort bed na may kahihiyan sa mukha. Matapos siyang ipadala ni Xander sa ward, pumunta siya para tulungan siyang gumawa ng appointment para sa operating room. Umupo ang bodyguard sa escort bed at sinabing, "Boss, kapag inoperahan ka, andito ako para bantayan ka." Agad na tumanggi si Avery, "Maghahanap ako ng nurse. Aalagaan ka ng nurse sa maghapon. Babantayan kita sa gabi." Natakot ang bodyguard na nasa panganib siya. Kadalasan ang masasamang tao ay gumagawa ng masama sa gabi. May mga doktor at nurse sa ospital sa araw kaya hindi siya masyadong mag-aalala. "Hindi ka ba nag-aalala sa akin?" Napasigaw ang bodyguard nang makita ni Avery ang kakaibang ekspresyon ng mukha niya. "Kung gayon, hayaan mong bantayan ka ni Xander sa gabi, babantayan kita sa araw." Avery, "Well, ang hospital gown ay medyo maganda at dapat mong isuot ito ng mabilis." Kinuha ng bodyguard ang kanyang kawalan ng imak bilang isang tacit consent at sabay na isinuot ang hospital gown sa kanyang mga braso. Dinala ni Avery ang mga damit niyang may sakit sa banyo. At isinuot iyon. Isinuot ang kanyang may sakit na damit. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Bagamat ito ay isang mababang punto ngayon, naniniwala siya na pagkatapos ng mababang punto, ang buhay ay tiyak na uunlad. Pagkalabas ng banyo, kumiga siya sa hospital bed, kinuha ang kanyang mobile phone at gustong ipaalam kay Mike ang tungkol sa kanyang operasyon. Matapos mamatay ang ina, bukod sa anak, si Mike ang kanyang pinakamalapit na kaibigan. Diniyol niya ang telepono ni Mike at tahimik niyang hinintay na makonekta ang tawag. Pagkaraan ng ilang segundo, sinagot ni Mike ang telepono. "Avery, alam mo ba ang lahat? Uy, pasensya na sa iyo sa pagkakataong ito. Gusto ko talagang batukan ang sarili ko hanggang mamatay." Saglit na natigilan si Mike. "Anong nangyari? Anong nangyari? Anong problema? Huwag kalimutan mag-like mga ka-Elliot.